Paano ba maiiwasan ang ganitong pangyayari? Ibig kong sabihin guys, kung ano ang pwede nyong gawin kapag nasa ganito kayong sitwasyon. Though hindi naman kasalanan ni kabayan na naiwan siya ng eroplano na Philippine Airlines dahil nga sa haba ng pila sa immigration. Mamaya guys ay tatalakay natin after natin mapanood ang naging sitwasyon ng kababayan natin sa airport nung pabalik na siya sa ibang bansa. Para alam nyo ang gagawin or pwedeng gawin kapag nasa ganito kayong sitwasyon. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Narito po ako ngayon sa airport dahil meron po akong hinihintay na pass. Habang hinihintay ko po, meron po akong na-encounter dito na ilang OFWs na papunta po ng Riyadh. Okay, sila po ay bumiyahe ng Riyadh, magkatrabaho po bilang kasambahay. Okay, hindi po sila nakasakay ng Philippine Airlines dahil po sa haba ng pila sa immigration. Ngayon, kausapin natin si ate para malaman natin kung ano, no? Ayan po si ate. Okay? Ayan po yung isang kasama niya. Tatlo po daw sila na hindi po nakasakay ng eroplano dahil sa haba ng signal. Ayun. Okay. Ayan po si ate. Hindi po siya nakasakay ng eroplano dahil sa haba po ng pila sa immigration. Mantalang nag-open ang gate kanina, maaga pa lang sila, dumating na sila sa airport para mag-check-in. Pero dahil nga daw po sa haba ng pila ng immigration, hindi sila nakasakay ng eroplano. Hindi na sila pinapasok ng staff ng PAL at hindi sila nakasakay. Umiiyak nga dahil nga nagbayad sila ng rebooking. Alam nyo kung magkano yung rebooking ni ate? Magkano binayad mo? 14,290. 14,290 nang dahil lang sa 19. Okay. Okay, ito calling Philippine Airlines. Okay? Bakit po kailangan magbayad ang worker ng rebooking na hindi naman nila kasalanan kung bakit sila hindi nakasakay ng eroplano? Tinanong ko sila kung may tumawag daw ba, may nag-save. Usually pag mga last call nagtatawag ang mga airline staff eh. Pero sabi nila wala raw silang narinig nakita nagtawag ng galing sa Philippine Airlines. Meron daw nagtawag pero nung pinuntahan niya hindi niya na nakita yung mga tao. So hindi po tama ito na no at ito nga si ate, tatlo po sila, yung isa. Ayun yung isa na andiyan. So ayan, dami niya pang bagahe oh. Kanina pa silang umaga dito. Bakit hindi pa kayo umuwi ngayon? Kanina. Inayos ko po kasi namin yung rebooking namin. Inayos niyo pa yung rebooking ninyo? Saka naghintay pa po kami ng reply ng employer namin. Buti pumayag ang employer niyo na bayaran niyo. Naku, baka mamaya ibawas sana, wag ibawas sa sahod ninyo. Okay. So, ayan, ako po ay nananawagan po sa ating Philippine Airlines, no? So, maawa naman po tayo. Bakit po kailangan nila magbayad ng rebooking? Eh, hindi naman nila kasalanan kung bakit sila na hindi nakasakay ng eroplano. Alam na po, ayan po yung isa, si ate, ayan po. O, nahihiya po si ate. Nurse po. Nurse siya. 7,000 po yung binayad niya. 17,000. 17,000. O, imagine ninyo, pa-flight lang. Sariling pera. Sariling pera niya. Saan ka mag-i-stay? Uwi po sa Antipolo. Saan lang? Uwi Antipolog? Antipolo. Diyos ko, ayan. O, sige. Ate. May sundo po ako. Ate, huwag ka nang umiyak. Gagawa natin na pala. Ano pangalan mo, ate? Lori Densis po. Lori Desus. Nanood ka dito. Kontakin mo ako, ha? Subukan natin kung ano may tutulong sa iyo, ha? O, sige na. Ayat natin si ate. Kawawa naman. Grabe naman. Ayan. Ito si ate, ha? 8:30 pa lang ng umaga. Pagbukas ng gate, nandyan na sila para mag-check-in. Tapos nun, hindi naman sila nakapasok dahil sa haba ng pila sa immigration. Ang masakit, nung hindi sila nakasakay, sila ang pinabayad ng rebooking. So, nagbayad siya ng 14,000. Yung si ate naman na nurse, 17,000 ang binayad. Nahihiya lumapit sa akin. So, ayan po. Isko, mga ating Philippine Airlines and also sa ating hindi ko alam kung paano natin bisitahin. Sige po, ingat po kayo. Jenny? Oo. Ha? Ay, hindi, may sundo siya. Oo. May sundo siya. Kawawa. So, base sa video ay maaga naman si kabayan na pumunta sa airport at nakapag-check-in. Pero dahil nga sa haba ng pila sa immigration ay naiwan pa rin siya ng kanyang flight. Sa ganitong sitwasyon guys ay may isa kayong pwedeng gawin or pwedeng subukang gawin. Na kapag alam nyo na below 1 hour na lang ay flight nyo na papunta sa ibang bansa,
ngunit naiipit pa rin kayo sa pila sa immigration dahil may personal akong kakilala guys na isa ko din kaibigan dito sa Dubai na may connecting flight siya galing Mindanao papunta sa Naiya at Naiya to Dubai. Pero medyo late dumating yung eroplano niya galing sa Mindanao sa Naiya at nung nakapag-check-in na siya ay dali-dali siyang pumila sa immigration. Pero dahil nga below 1 hour na lang ay flight na niya, ay alam niyang hindi na siya aabot dahil nga sobrang haba ng pila. Ang ginawa niya guys ay lumapit siya sa isang immigration ground staff dahil guys, puwera sa mga immigration counter ay may mga immigration officer dyan na naglalakad-lakad dyan sa gitna or sa gilid. So lumapit siya doon at pinakita niya yung ticket niya na 1 oras na lang or below 1 hour na lang ay flight na niya. So inassist naman siya ng isang immigration officer na naglalakad-lakad doon at nakaalis siya at nakahabol siya sa kanyang flight. At simula noon guys, kapag may nagtatanong sa akin na nasa parehong sitwasyon na below 1 oras na lang or below 1 hour ay flight na nila, ngunit naipit pa rin sa immigration, ay yun ang ina-advise ko. At nagpapasalamat sila guys dahil nakakaalis naman sila at nakahabol sila sa kanilang flight. Dahil pwede naman yun guys, lalo na't hindi nyo naman kasalanan. At meron naman kayong ticket na ipapakita na 1 oras na lang ay aalis na ang inyong eroplano. Lalo na't guys, kung napakamahal ng ticket nyo. So, yun ang pwede nyong gawin kapag nasa ganito kayong sitwasyon. Minsan naman sa mga airlines staff, kapag alam na nilang malapit na yung flight or alis ng eroplano nila, ay meron silang representative doon sa may immigration na pila at nagtatawag sila kung alam nilang may pasahero pa silang hindi naka-boarding or wala pa sa waiting area or sa boarding area. Dahil minsan guys, ay nasa final interview ng immigration. Meron pa silang dalang radyo or walkie-talkie at takbo-takbo pa sila guys. Kawawa nga nung nakita ko. Pero minsan ay wala namang ganito. Kaya guys, kayo na ang gumawa ng paraan. Dahil pwede naman yun na pwede kayo makiusap sa immigration ground staff na ipakita nyo yung ticket nyo na 1 oras na lang ay flight nyo na, ngunit mahaba pa rin ang pila sa immigration. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.